Sa iba pang balita na aresto nitong weekend, sina New People's Army Chairman Benito Tiamson at asawa nito sa lalawigan ng Cebu. Ikinalugod naman ito ng Malacanang at nanindigang legal ang ginawang pagdadakip sa kanila. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Di Samburo. Dahil sa operasyon ng pinagsanib puwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, nitong Sabado ng hapon sa Barangay Saragosa, lalawigan ng Cebu, naaresto ang mag-asawang leader ng New People's Army. Kinalala itong sina CPP-NPA Chairman Benito Tiamson at Secretary General Wilma Tiamson. Nanindigan naman ang hukbong sa tatahanan legal ang ginawang pag-aresto sa mag-asawang Tiamson. Sa panayam kay AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala, kabilang ang dalawang ito sa listahan ng mga pugante na matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad na kung saan nahaharap sila sa kasong frustrated at multiple murders. Ito ay isang law enforcement operation sa dapat natin tandaan na itong mga mag-asawa na to ay mga kaso laban sa kanila. Okay. Multiple murder at iba pang mga kaso. At ang ginawa po natin ay pinatupad lang natin ang itong warrant at itong mga upang maging answerable itong mag-asawa na to sa mga ginawa nila laban sa batas. Batay din sa mga ulat, bukod sa mga Tiamson, may 5 pang mga kasama ito na naaresto at inaalam ngayon kung sila din ay miyembro ng grupo dahil sa pagiging armado ng mga ito. Na meron po tayong mandate na law enforcement at the Philippine National Police at AFP. I-act po natin itong pag-aaresto sa kanila bilang sa mga standing warrant na merong nakahatag laban sa kanila. So yun ay ginawa po natin. Yan ay ginawa natin kahapon, ng alas 3:15 na hapon. Sa ginawa namang pulong pambalitaan, hinimok naman ni AFP Chief Emmanuel Bautista ang iba pang miyembro ng CPP-NPA na isuko na lamang ang kanilang mga armas, balikan ang kanilang pamilya at makiisa sa pagsusulong ng pamahalaan sa kapayapaan sa bansa. Samantala, ikinalugod naman ng palasyo ng Malacanang ang ginawang pagdakip sa dalawang leader ng NPA. Sa press statement ni Presidential Spokesperson La Sierda, inihayag nito na walang nilabag ang ating pamahalaan sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees na nilagdaan noong 1995. The GPH panel believes otherwise. There has been no violation of the JASIG in these cases. You will recall that both the NDF and the GPH agreed to a procedure in July 2011 to verify the true identities of several dozen alleged NDF consultants in the list of JASIG-protected individuals carrying aliases. Dagdag pa ng kalihim na bagamat may JASIG na pinirmahan sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA-NDF noong 1995, nagkasundo ang magkabilang panig na beripikahin muna ang pagkakakilanlan ng mga NDF konsultant, partikular yaong mayroong mga alias. Pero bigo ang National Democratic Front dito na kilalanin ng mga tunay na pagkakakilanlan ng consultants nito sa nasabing usaping pangkapayapaan o peace process. But through no fault of government, the NDF failed to open their own files that purportedly contained the photos and true identities of the said NDF consultants. This failure had the effect of rendering the JASIG inoperative for those using aliases and those who are not directly in the peace process. If indeed Benito Tiamson was listed under an alias, is no longer covered by the JASIG. Sakali namang nasa listahan si Benito sa ilalim ng alias, hindi na ito sakop ng JASIG. Maging ang asawa nito dahil sa pagtakas umano sa kulungan noong ika-26 ng Disyembre taong 1989. Patuloy ngayong iginigiit ng National Democratic Front of the Philippines na pakawalan ang mag-asawang Tiamson sa lalong madaling panahon. Handa naman ang puwersa ng kasundaluhan sakaling may pagganting gawin ang rebeldeng grupo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Sambron.